Umabot sa critical level ang taas ng tubig sa Cagayan River sa may dako ng Tuguegarao City pasado alas 3 ng hapon kanina. Ilang mga bayan sa Cagayan ang lubog na sa baha. Para sa karagdagang detalye at kumpirmasyon ng mga balita na yan hinggil sa sitwasyon doon, makakasupo natin si Governor Manuel Mamba. Magandang hapon po, Governor. Yeah, magandang hapon rin, Jun, at magandang hapon din po sa lahat na nakikinig sa atin sa UNTV. Opo. Gov, patuloy pa rin ba ang pagtaas ng level ng tubig dyan po sa Cagayan River hanggang sa ngayon po? Yeah, tama yun, no? Yung Cagayan River at ang tributaries nito ay patuloy pa rin, no? Kasi galing sa Vizcaya, Isabela, Kalinga at patuloy na bumababa dito sa amin. Ganun din yung mga tributaries nito, katulad ng Chico River, Pinakanawan, no? Red River, no? And we're hoping, no, na within these few hours ay mag-peak na ito, baka sakaling pababa na rin. Pero ang critical level ay inabot na kanina at 11. Ang critical level kasi sa Buntun is 11 meters. Ang normal ito is usually below 4 meters. At ang alert level is about 8 meters. At ang critical level na is 11 meters. Opo. Ang pagkakaalam ko po, Gov, kung tama po ako, no, sa mga pagpunta namin dyan, sa mga coverage din namin dati, yung Tuguegarao City is parang nagiging catch basin po talaga ng mga tubig na nanggagaling sa mga iba't ibang mga bayan dyan sa Cagayan. Kumusta naman po ang mga residente dyan? Meron na po ba kayong naipatupad na mga evacuation efforts po? Kaya kahapon pa, no? Nag-uusap kami ni Mayor Ting, no, at preemptive evacuation na tayo, may mga evacuees na tayo sa mga evacuation centers at abang tumatagal padami ng padami yun as we go along, no, depende sa depth ng tubig. Hindi naman rumaragasa ito basta pataas ng pataas lang, no, habang nagsuswell yung Cagayan River. At ang unang mga affected na towns nga dito sa Cagayan, so of course Tuguegarao at pababa na yan hanggang sa Alcala, Mulong, gano'n. Yan ang mga Solana. No? So sa level na critical na yan, about 28 na barangays na ng Tuguegarao ang nababaha na dyan sa areas naman yan. Opo. Speaking naman po sa probinsya, ilang po mga bayan ngayon ang apektado ng pagbaha? Well, all along the Cagayan River, no, apektado yan ng mga pagbaha. At may mga localized flooding din kami in some areas, no. Basta bumuhos kasi ang ulan, no, katulad kaninang umaga, nagkaroon tayo ng local flooding diyan sa Consaga. Talagang rumagasa ang tubig dahil bumaba galing sa Sierra Madre. At of course, yung Abulug River ay talagang minamanmanan din po namin yun. At magkakaroon din po dyan. At nagkaroon na ng mga konting flooding pero palaki ng palaki yan pag hindi huminto. Ganun din dyan sa no, sa Baggao. Dyan sa Baggao, just kahapon lang, no, may 4 na bahay dyan na talaga tinangay na ng ang rumaragas ang tubig dyan sa Red River. So, ganun po yung dito, ang situation dito. Because delta nga dito sa amin, no, at kami talaga yung catch basin ng lahat ng tubig galing sa Sierra Madre, galing din sa Cordillera, even the Caraballo dyan sa Nueva Vizcaya. Opo, nakikita nga po namin sa mga video rin po na nanggagaling sa inyong pamahalaan na Gov, may mga bahay talaga na bubong na lang nakikita. May mga ulat na po ba mga residente na na-trap hanggang sa ngayon o saan nyo po ito dinadala ngayon para kumbaga maipon itong mga residente sa mga evacuation area nyo po? Wala namang na-trap, no? Wala na kasi nag-force evacuation kami kung kinakailangan at preemptive force evacuation din kami. Kaya yung mga underwater na yan, basta hindi biglaan at hindi matigas ang ulo, walang natatrap naman. But meron kaming related na missing na 2 dahil yun nga, habang lumalaki yung tubig, kinukuha nila yung mga logs na no, pati mga patay na mga baboy o So they try to fish this out sa river. Bali pati sila ay natatangay.
So may dalawa kaming missing na reported but we have to confirm that pa. And then meron kaming namatay din na sa electrocution, no, dahil sa pagre-restore ng mga ng electric lines, no. May private na electrician na umakyat sa cooperative, no, yung ng Kagelco, cooperative namin dito, at na-disgrasya din. So nakakalungkot dahil wala naman ng typhoon kung tutuusin, and yet nagkakaroon pa ng ganito kasi kung minsan deadlier pa yung flood sa amin kaysa yung typhoon itself, no. Kaya sana inaantabayanan din namin yung pagdating ng another typhoon, yung Typhoon Ophel, no, na ini-expect natin na mag-landfall by Thursday. Kaya dadasal lang kami na sana huwag pumasok especially dyan sa Isabela, Vizcaya area, at talagang baka maulit yung mega flood namin in Ulysses, no? July 4 years ago. November 4 years ago. Talagang mega flood yun. At sana huwag nang ulit yung ganito. Opo. Kaya nga po sana ang susunod kong tanong sa inyo, paano nyo po hinagahanda itong bagyong Ophel na to dahil by November 11 sa pagtaya po ng Pag-asa magla-landfall diyan sa northern tip ng Cagayan or dito sa bandang Isabela po. Kung sa northern tip ng Cagayan, of course, devastated na rin kami doon. No, but at least wala kaming flooding na mangyayari, no. But if bababayan sa Isabela, we will expect the worsening ng flooding namin dito sa Cagayan. Kung diyan papasok yan pag nagdala ng maraming tubig. So we're praying, no, na in the next few days, no, hanggang bukas, kasi gabi naman ng Thursday yata yung landfall niya, ay medyo bababa na yung tubig ng gusto sa Cagayan River. Gob, nasa inyo po muli ang pagkakataon para sa mga residente na gustong lumikas. Saan po ba sila pupunta? Paano po ba sila makikipag-ugnayan sa inyo pong tanggapan? Well, no, maganda at ma-organize na yung mga tao namin dito sa Purok, no, yung MDRRMOs namin at city RRMO namin ay naman dito. Very maganda yung kasi maganda yung samahan, maganda yung coordination nandito. So nagtutulungan talaga. We're used to this, kaya lang kailangan talaga we get yung information na earlier. Anything na information that comes earlier sa amin, nakakapag-prepare naman. No? In fact, sa Marcy, wala namang kaming reported na death, no? At awa ng Diyos, no, kahit gabi yung pagdating noon. So, eto lang kasi, no, na nangyari yung siguro nagtiwala sila kaya ito yung nangyari. At ang pakiusap ko sa lahat, no, hindi naman tayo nawawalan ng communication, no, palagi nakikinig po sa mga barangay officials natin, municipal officials, sa radyo natin, kahit sa mga national TV natin, at hindi naman ho kami nagkukulang ang pagsasabi sa inyo. Importante lang po, sumusunod po tayo. Katulad tayo, walang klase. No, kaninang hapon agad ng 4 o'clock din po, nag-declare ng no work na po si Mayor dyan sa Tugigraw para hindi nakwat. So, early morning po or even tonight, sasabihin din po namin kayo sa inyo, no, kung ano yung mga kailangan paghandaan, no. We're now discouraging yung mga students na pupunta pa sa mga sa Tugigraw or depende kasi, no, at matagal na masyado wala tayong pasok. So tinitignan din po namin lahat ito. Pero kanina wala ring pasok the whole from K to 12 hanggang college. But we will announce, no, very early po para alam natin yung ating mga ginagawa at makinig po. At wag lang po matigas sa ulo. Last na lang, Gob. Meron po ba yung panawagan na agarang tulong na kailangan dyan sa Cagayan ngayon, Gob? Well, nung Sunday, galing si Presidente dito at kami nagpapasalamat sa kanya, no? At kaagad na dinalaw naman niya kami at inassure niya kami ng continue sa tulong kung kinakailangan, no? Especially on the food aspect, no?
At of course, yung mga nasirang mga eskwelahan dito, nasirang mga residences, no? About 1,900 plus kasi nasira, totally damaged sa mga houses na reported. We will have to verify that. And about 29,000 plus din ang nasira, ang partially damaged. Of course, yung crops reported na rin po lahat yan, no? May mga nakaharvest din pero marami pa rin po. And the President assured us, we are very, very hopeful, no? Lalo na't pumunta siya dito, that hindi kami pababayaan ng ating Presidente. And I am very, very thankful sa pagpunta niya dito sa amin. Alright, maraming salamat po, Governor Manuel Mamba. Amin din pong panalangin sa inyong pong probinsya. Salamat po, mabuhay po kayo.